Hello Philippines, hello world, hello Pinoy. Welcome here sa ibabaw sa property ni Lorenzo of Aurea, Insoy, the Insoy compound. Welcome guests. By the way, for those who do not know me yet, I am Alipio Molate Jr., Argent for short. Ako ang anak ni Norma Umikaitin na nag-celebrate sa ilang 50 years of togetherness and golden wedding anniversary. So help yourselves in finding your seats. And by the way, since sayo pa man for lunch, we are providing pika-pika. So please help yourselves and feel free to get some snacks. And again, welcome. And before anything else, I would like to thank my aunties, my cousins, even nieces and nephews who worked or initiated even and then worked hand in hand to make this event possible. Nangunay sila, no? Especially yung mga auntie ko. Nangunay panahit jud. So, kanabot preparation karon sa itong kanagtigong napoy ng lihok-lihok kusina and everything. So welcome again, and I would just like to share a glimpse of my parents' love story. So kung kami sila nag-meet first time, nag-meet sila first time dahil sa unahan sa Inawayan Elementary School. Kaya ang akong mama sa una nag-teach diya. Substitute. Also, na-amigo si Papa diya, si Sir Nick Estudillo na tanto pala namatay na sa inyo. Pero ato nga time, muto siya ang lang tulay kay ako Papa agriculture graduate. So, dito na siya initially na-assigned from Cotabato to Davao for a promotion specifically in Bigos. So, sa Bigos, kuha na siya ka ng muna yung mga assignment niya sa entire Davao del Sur na mag-check sa mga farms. So, kaya sa unahan lang, no, dito lapit sa kanang pagdabog sa tulay sa Sibulan, na siya kasadali padulong sa Ayala. So, karon na itong mga nilan sa Ayala, Ayala Malls, Ayala lands, mga island subdivisions na. Pero sa una, agriculture, mostly na ilang business, no? So, ang mga Ayala sa una na sila tawag ang Las Arenas. So, kana siya farm. May mga dilihan. Napo sila mga cattle, mga baka. So, muna gina-check ni Papa kay Papa agriculture niya. Yung major niya, kung ano yung major niya, kana animal husbandry. So, gikan dito, one day, gikan dito sa kanang Ayala, ang ilang buwing nga manager niya, si Pete Alagcan, makina sa ito, magkalag karon sa kaniadto kuha na siya kanang manager diya ikan dito ilaw na sa paginawayan kay mo to kang Nick Estudillo nya kanang napot si mama kita nila si mama mag-apply dito ko mga lesson plan niya kani nga incident actually ibaoran ko sa mama nga ayun na i-share kay lagot ko na dili ko kaya na lang nga part sa among story ko. Nangutang imong papa o kwarta family ko. Which was true, so to speak. Mo na siya ilang siguro scheme na makuha ni mama na attention. Tawag siya ni Estudillo na nor kanang nakay sadya kay kanang wala itliti ako amigo ko amigo so ibalik din niya dayon po. Mo to yung pautang, ibalik kay bayaran. Noon sa bagay. So sa mga papa niya nisita no kanang at first wala ganay akong lola siya kay aside from farming by the way akong lola yung side hustle kay kanang kuan mga tatanim ano mga kasaba o kanang mga mani so isa diya ang sumang balanghoy so pila-pila na buwan siya kay hindi talaga pa impress pila-pila siya lukot-lukot o kanang suman balanghoy kaya naging likod kabaw muna siyang lukot-lukot luyat yung niluputan niya. Kaya mga luyat ng mga suman, yung lumaga na mas tubig. Manulog mo ng tubig sa pan down sa
saging, mo na lagot akong lula. Pero kadiyan sa kana nga flow di pa mura mo ta mura sila ganahan. So eventually ug sa the fact nga ato nga time sayo man mga ninyo kani adto si mama mo December na July 28 mo na nga mura late na pud sa iyang part. So ninyo na lang ni sugot na lang sila dulo nga ninyo sila mo to diri kini nga lubuso kani nga pa by the way sa kabili niya nila lolo lola sa side ni mama kani nga portion diri mo ni ang sa mama na specific di bili ni lolo. So mo na nga after their wedding 50 years ago nandito karon ni celebrate sa 50 years anniversary. Pero kanang 50 years baya hindi na siya imong everyday bedroom kasi yung problema even karon ang problema pero kanang wala lang kanang each day goes by you have to deal with it and wala lang niya katong nga after nila nakasal nabiyayaan na sila baby so muna nga na mo niya only child no dili ko only child no so nakoy sister pero namatay lang siya wala ra siya 1 year old hapit na siya magwa kung sa kuan pa medical records niya gingon dito asthmatic bronchitis pero sabihin saya pa kay mo to yung manalabang bigya daw niya kung ate sa sana dili mo nato sa tunodan so mo po to that time sunod there were few miscarriages so ito nga time kaya di ba maki-advance sa mga terms natin no technology so you charge ito mga bugat-bugat and until my mom got me she was also teaching at that time she continued teaching after giving birth to me pero katong namurag nagsakit-sakit na ko ang pamamurag niya so kuan ba feeling niya he was having a hunch na mo naman akong last na anak siguro more din ako true enough na she had miscarriages after me pa until na mo to nag-decide sila nga they compromise they had to arrive at a compromise mag-stop lang sa mama mag-do so mo to nga ito nga mga years mo to ang murag challenging part ng mama na siguro na-depress siya anxious siya feeling niya left out na siya kaya yung mga contemporaries nag-atudlo na pinasilahan, regular na siya, pinara sa balay pasay nanay moto nga sisiyan away so life especially ours in our family life it wasn't all bed of roses okay nasa may part na ng away layas-layas kaliwat ng mama ng mga layas-layas there was one incident unmemorable to me na nang layas niya okay mga to dong tikit na may sister si mama nagkapikit sa una siya so at nga time malayas na tikit dala ko ng mama so mga almost lunch time ito nag-brunch me atong mito na sa kanya nito tabato para malawag sa tikit ang bus nga pa dito sa terminal sa video so, nag-doubt siya so magulat lang yung sunod ng bus ang bus sa unang dito para sa karoon ng anak yung pitan siya sa una inuras mahiya niya tapos sa pila ka buo so trangko ito mga bus magulat nila yung bus nakong nila yung bus katong nga bus paabot sa bansa na nadaot so ihatod nila yung bus okay nadaot sumutan na nag-transfer nila yung bus hantod sila yung bus hantod niya ubsan daw tubig daot ito sa unahan sa pinuskusan itong mga boy scout nga camps ito ay may na pudong lain hantod na na last na jud nagdaot na siya na word outbreak so ang driver syempre skeptical na agad siya ito na minadaot siya makilala so nung dito yung driver na nagdita mga lawas na nito delikado siya mag-discuss siya hindi natin magpapabilitag magtulog hanggang na mag-apply yung bus na maayo itong sa mga bus
siyempre, hadlok ko no, dito rin matuog sa lugar akong sa asang basket. Una nga hadlok nga, dahil mo, nagkalo ba yung sa una. So, mo to, natin mo ito, makilala mo to, at that time, coincidentally, mayor ang iso ni Papa kung ako, so, natin mo siya ako. O namin lagi mo, ay, manglayas mo sa amin, so, kaaway mo ni Kuan, si Mama. So po ako angkot, anong maglayas-layas, away damay ng bata. Sa may tabo, na disgrasya mo, kaya talaga mo sa may tabo sa bus. Ito nga, hindi sa mga tumigpikit, layas, may tabo, na uli may gigos, no? So, Kuan good, ka nang, kung angkot, sa ko man. So, may choice, yato may bodyguard niya, mayor ko siya, ayun ko. Nabi yung bodyguard, yato ni bodyguard. Sumoto, anong major layas niya napalpa. So, moto after that, dako na ko, elementary na ko, grade 3 at ako ng bahay ko si Mamo. Tudlo. Extra life tayo, nagkadool siya din balik sa atin. So, hanggang panyo sa corona. So, bigay siya nag-page sa corona, dumiretay siya. Muna, ang continuous among continuation na sa among tinulungi, sila mama og pa silang respective careers. Ako estudyante, hanggang graduate ko. Hanggang syempre, of course, makatiguang mong gita. Magkapata. Hanggang na retire sila. Muna na, dali na sila, regularly, nag-aanit sila. Dali, sa digos, mag-dinilo ko. Nga, ako, trabaho na food, hanggang na, naabot na time na sakit ko, and I had to stop working and nag-start na sa treatment sa dialysis. So, it was also a family decision. So, siguro muna ako ma-share na although there was the three of us, we were together in everything. So, kalipay ang kasakit. And when this celebration was brought about, the planning stage ng mga auntie, na-realize na ako na nakaplano na to na ako siya sa una pa 10 years ago, pero nawalan ako ganat ng nasakit na kasi lain mo kami ng mga pasyente pang dialysis mo nung sila tapulan ko lain sila mulawas ng dulo ko, pero kana nga decision ina sa pag dialysis, it was a family decision. So muna siya nga katong pagsugod pa lang sa planning stage, isa man yung mga sugod pa naman. Ina na, tanto niya na, magparisugod ko. Pero nakakamap ko, siguro na ang aming motto, ang team, ang karon, mabot siguro ni isang mong family motto, no? Choose togetherness, choose happiness. Kaya, despite sa mga atrocities in life, challenges, and everything, ay tigudanan, na problema na solusyon, problema nga long-term solutions. Pero dinita din po paagi nga kanang malikay, mga tawa lang so dili ingon nga seryoso mo tanan dito. Kung kailangan mag-uol, kailangan po may mga tawa, magbarites. So, more ginamong katikaran sa amo ang panimuyo. Wala sa kayo may nagalagyo. Di ko nahihili ng bakasyon. Especially, siguro ako, kung okay pa akong lawas, yun, nasa asan ako na abot. Pero, nani ko na constraint ko sa current state nga, mga komplikasyon. So, muna nga, kami rajud, no? Pero, also, na may mga me time, like si mama, saya, mga friends. Pero si papa mo sa balera din na siya. Muna kung bali-bali sa pagkawalisis. So, maingon ko nga, choose togetherness, choose happiness. Kung mauna siya ang inyong motto sa inyong life, muna siya ang magpalungtad sa inyong pagpuyo. So, ana siguro ang ako na-share sa mo ang life sa ilang mama o papa nga nang nabot sila 50 years. So,
Happy golden wedding anniversary.